blessed morning to all of us. Welcome po sa ating worship service. Tayo po tumayong lahat. Tayo po'y umawit ng ligay ng buhay. Scripture reading, Psalm 19, 1-14. The heaven declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech, nor language, where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. And them hath he set a tabernacle for the sun, which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoice as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of, and there is nothing hid from the heat thereof. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The steps of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is cleansed, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret fault. Keep back thy servant also from persecution. Since let them not have dominion over me, then shall I be upright, and I shall be innocent from the great
Translation: Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Okay, pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Amazing grace, so sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Just raise that throne and erase my fears, relieve me. Precious the grace appeared the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Amazing grace, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat Panginoon sa umagang ito na kami po nagsama-samang muli sa inyong bahay-sambahan. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay at pag-asa na patuloy niyong pinagkakalob sa amin at ingatan niyo po Panginoon ang bawat isa sa amin, bawat pamilyang naririto at hawakan niyo rin po Panginoon mga tatayo sa pulpitong ito, mga awit, tutugtog, lalo na po magtuturo ng mga banal na salita. Ganun din po sa mga tagapakinig nito. Dalangin din po namin, Panginoon, na malampasan po namin ang mga pagsubok na darating sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa walang sawang biyaya at pagpapala na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin. Patuloy niyo po kami i-bless, Panginoon. At muli, kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, dahil napakadakila po ng iyong katapatan at pagmamahal para sa amin. Kaya amin pong binabalik sa inyo, Panginoon, ang walang hanggang papuri at pagsamba. Ito po yung aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo po at tayo po'y umawit ng dalawang Ready, sing. Give a story to tell to the nations that shall turn their hearts to the Lord. A story of truth and mercy, a story of peace and love.
to dawn, the dawn into noonday bright. And Christ the kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Next song, A Passion for Souls. Give me a
ako kumakanta, umuulan na. Naway yung blessing po ang awiting ito. As I look back on what I thought was living, I'm amazed at the price I choose to pay. And to think I ignored what really mattered, 'cause I thought the sacrifice would be too great. But when I finally reached the point of giving in, I found the cross was calling even then. And even though it took dying to survive, I've never felt so much alive. For I am crucified with Christ, and yet I live. Not I, but Christ that lives within me. His cross will never ask for more than I can give. For it's not my strength, but His. There's no greater sacrifice, for I am crucified with Christ, and yet I live. As I hear the Savior call for daily dying, I will bow beneath the weight of Calvary. Let my hands surrender to His risen purpose, and by His resurrection that sets me free, I will glory in the power of the cross. The things I thought were gain I count as loss. And with His suffering I identify, and by His resurrection power I am alive. For I am crucified with Christ, and yet I live. Not I, but Christ that lives within me. His cross will never ask for more than I can give. For it's not my strength, but His. There's no greater sacrifice. For I am crucified with Christ, and yet I live, and I will offer all I have, so that His cross is not in vain. For I have found to live is Christ, and to die is truly gain. For I am crucified with Christ, and yet I live. Not I, but Christ that lives within me. His cross will never ask for more, for not my will. For it's not my strength, but His. There's no greater
sacrifice, for I am crucified with Christ. For I am crucified with Christ. For I am crucified with Christ. And yet I live. Amen. Maraming salamat po. To God be the glory.
sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa Kanya pong ginagawa sa araw-araw at sa linggong ito ay patuloy niya pa tayong hawakan, gabayan. At sabay po nito ay yung panahon na biglang aaraw, biglang uulan. Tulad kahapon, tayo po ay nagmi-ministeryo ng bigla pong bumuhos ang malakas na ulan. Balik ulit sa sampayan. Balik ulit sa sampayan yung mga kumbaga sa nalaban mo na, nabanlawan mo na, nabanlawan uli. Siguro kulang yung banlaw natin kaya umulan. Okay, so sa umaga pong ito, tayo po ay nagpapasalamat. Tayo po'y muling nagkita-kita at nagsama-sama sa gawain ng Diyos. At ang aking panalangin po ay muli nating masumpungan ng Panginoon. Muli po natin siyang makatagpo. Tayo po ay kanyang katagpuin sa kanyang mga salita. Again, maraming salamat din po sa mga kaibigan natin, sa mga nakakasama po sa FB Live. At ang aking pong hiling ay magkomento para nang sa ganun maiwan po yung inyong pangalan dyan. Alright, so itong araw po na ito ay magiging busy po sa atin. Not only this day pala, kundi buong linggo ay magiging abala po ang karabihan sa atin. Dahil po sa mga ilang pong mga ministry na dapat po nating atinan. At magsisimula na po yan mamaya. Kaya po mamaya ibibigay ko po yung mga ilang detalye para po sa ating mga ministry sa mga ilang pong activity po natin. Alright, this time tumayo na po tayong lahat. At salamat at meron po tayong kaibigang nakasama. Ito po ay dati nating estudyante, no? Kambal po ito eh. Ito na ba yung dati talagang umaatin o meron pa tong isa? Ikaw ba yung umaatin dito o yung meron pang isa? Nalilito rin ako pag kambal eh, no? Magkaiba tong magkambal na to. Imbis na magkapareho din. Pag nakikita ko sa labas, magkaiba rin. Yan. Anong pangalan nito? Si kambal lang lagi eh. Ha? Ronalisa. Yung isa naman, sino yung isa anak? Si Ronaline, ayan. Ronaliza. Sino nag-follow up kay Ronaliza? Mami, ikaw? Pinatabi mo sa'yo. Ayan, si Mami, oo. Lagi naman natin silang nakikita dun, Okay, salamat sa Panginoon. At tayo po ay patuloy pang mag-invite. At wala pa tayo talaga sa, natin, yung full force na ginagawa nating evangelism. Wala pa po tayong gano'n. Yung tamang lahat kayo ay hahayo at maghahanap ng kaluluwa. Talagang pupuntahan nyo at isasabihin nyo ang tungkol sa salita ng Panginoon. Wala pa tayong gano'n mga kapatid. Hindi pa natin talaga totally nagla-launch out ng malawakang evangelism. Soul to soul. Soul winning. Yung ginagawa po natin. Bumipitik yung kuryente natin. Kaya. Anyway, Matthew chapter 26. Matthew 26, ating pong basahin. Kamusta po ang inyong linggo? Mabunga po ba? Kayo po ba ay nakapagtrabaho? Kapag kayo ay nakapagtrabaho, blessing yan. At meron kayong kabuhayan. Meron kayong pambili uli ng bigas. Matthew 26, verse 6 to 13. Verse 6, o 26, chapter 26 from verse 6 to 13. Sabay-sabay na po tayong magbasa. Sabayan niyo po ako. Ganito po ang pagkakasabi. Now when Jesus was in Bethlehem, or Bethany in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of every very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much, and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? For she had wrought a good work upon me. For ye have the poor always with you, but me ye
have not always. For in that she had poured this ointment on my body, she did it for my burial. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this that this woman had done be told for a memorial of her. The alabaster, the ingwento, sa Tagalog po, the alabaster ointment. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na mabiyaya sa lahat, minsan pa kami po ay katagpuin po ninyo at kami po ay mabless ng inyong mga salita. Sa pamagitan po ng inyong lingkod, ako po inyong linisin, tago nyo po ako sa inyong dugo, sa inyong krus, upang huwag makita ang anumang kapintasan, kundi ang makita po ninyo ay ang inyong biyaya. Maging sa bawat isa sa amin ang makita si Kristo. Kami magalak sa tuwing kami nakikipag-talamitam, nakikipag-fellowship sa bawat kapatiran. Kalakasan namin na makita ang bawat isa, Panginoon. Biyaya, dakilang Diyos, na kami masumpungan ninyo sa inyong iglesia. Dalangin ko, Panginoon, minsan pa'y kumilos ang banal na Espiritu at kami inyong puspusin, kami po'y kausapin upang wag namin lisanin ang lugar na ito na hungkag, na walang laman, kundi pinagpala. Dalangin ko, dakilang Diyos, minsan pa bigyan nyo kami ng maayos na panahon at dalangin ko, Panginoon, na ma-enjoy namin ang iyong pagkain. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Makakaupo na po tayo. Dito po sa ating binasa, ang aking pong pamagat, the alabaster ointment. Ito po ay pabango na nilalagay po sa bandang huli, ay ginagamit ito sa mga inililibing sa mga patay, maliban pa dun sa talagang tawag dito. Anong tawag doon, anak, sa parang isinasaksak na ganyan? Balsa, sa imbalsa? Okay. Formalin, okay, maliban pa dyan. Pero para maging maganda ay nilalagyan ito ng pabango. Ano po? At ang bagay na ito, ang gamit na ito ay halimbawa lang na gumagamit ang Diyos ng mga bagay na parang walang kwenta sa atin. At sa oras na ito, mga kapatid, makita natin yung bagay na pwedeng gamitin ng Diyos sa buhay mo, na akala mo walang kwenta, walang magiging kahinatnan, walang magiging outcome sa sarili mo, pero pwedeng gumawa ang Diyos. Katulad ng isang tungkod kay Moses, sabi ng Panginoon sa kanya, ano ang nasa kamay mo? Pero ang ginawa pero dahil nagdadahilan si Moses, hindi siya mahusay, paano ilalabas ang mga tao sa Ehipto? Pero ang sabi ng Panginoon, ano ang nasa kamay mo? Sabi ni Moses ay tungkod. Pero yung tungkod na yon, mga kapatid, maraming ginawa yung tungkod na yon. Pag sa tuwing itataas niya, okay, ay nahati ang dagat, naging ahas po yan. Sa bandang huli, nakasama po yan doon sa Ark of the Covenant na wala namang ugat pero namumunga yung tungkod na yon. May kapangyarihan po yung tungkod dahil sa Panginoong Hesukristo. Katulad po ng isda at tinapay na magpapakain ng 5,000 lalaki na hindi pa kasama ang mga bata, mga babae, maliit lang yon, pero dahil nasa kamay ng Panginoon ay pwedeng maghimala. Katulad nung axe sa panahon. Natatandaan niyo po ba yung axe? Sinong propeta yan na nailubog, na hiniram lang niya? Pero dahil sa Panginoon, lumutang di ba? Sumunod siya doon sa propetang, sino? Elijah, okay? Sabi, it was borrowed. Kasi nga, hiniram lang yun. Pero nung yun malaglag, sumunod siya sa propeta ng Panginoon. Mga kapatid, yung bakal, lumutang sa tubig. Kaya sa panahon natin, huwag kayong magtataka pag nakakita kayo ng bakal, lumulutang sa tubig. Yan? Yung mga bangka, yung barko, di ba? Kahit yung mga bakal, lumilipad sa himpapawid. Ito nga nangyari sa panahon ni Elijah. Now, kahit yung donkey, di ba? Hayop. Na may nakikilala kayong donkey na nagsalita kasi hinahampas siya, ayaw dumiretso ng donkey. Sabi, ano bang ginawa ko sa iyo? Nagsalita yung donkey, mga kapatid. Kaya ako ayoko dumiretso kasi nakikita ko anghel ng Panginoon. Kung dumiretso ako dyan, di patay ako, sabi ng donkey. Kasi mamamatay din yung nakasakay sa kanya. Kahit ang langgam may ginamit din ng Panginoon. Now, with all of this, mga kapatid, ay makikita natin na pwedeng may gamitin ang Diyos sa bagay, sa buhay natin na parang ang tingin mo wala Takot
wala ka nito, hindi ka ganito, wala akong pinag-aralan. Pero sa pagkakataong ito, makikita natin sa isang buhay ng isang babae na hindi man binanggit, kung sino ito, pero sa mga ilang gospel, katulad ng Luke, binanggit po kung sino na siya. Ito po ay, number one is makikita po natin yung identity of the woman. Yung kanyang pagkakakilanlan. Sa Book of Matthew, binasa po natin. Sa Book of Mark, pwede rin po natin basahin yan, pero hindi binanggit yung pangalan. Pero sa John chapter 12, verse 21, mga kapatid, binanggit na kung sino ang babaeng ito na may hawak-hawak na alabaster of ointment na ang halaga po nito, sabi ng mga scholar, ay 1 taong sweldo. Now, binabasa ko po ito, kaya lang yung akin nakuhang reference ay way back parang 10 years ago na ang sweldo ay nasa $300 to $400 ang isang halaga. Now, lumalabas kung sa panahon natin yan, kaya lang 20 years ago pa yan mga kapatid, nasa 15,000 ang halaga ng pabangong ito. Meron akong binibiling pabango, ang halaga ay 6,000. Ano ba yung pabango na? Maliit lang siyang ganyan. Now, ang sabi ng Biblia, sa ating binasa, itong pabango na ito ay ginamit ng babaeng ito at inilagay sa paanan ng ating Panginoon. Now, sino po ang babaeng ito? Ang sabi ng John chapter 12 verse 21, Then Jesus 6 days before the Passover came to Bethany, where Lazarus which was been dead, whom he raised from the dead. So yung binuhay ng Panginoon mula sa mga patay at yung babaeng tinutukoy dito sa ating binasa ay may relasyon. Magkapatid po sila. Okay? Meron pang isang babae na ang pangalan naman ay Martha. Ang sabi po dyan, there they made him a supper and Martha served. But Lazarus was one of them that sat at the table with him. Mga kapatid, ito po yung tatlong magkakapatid. So the identity nitong si babae ay meron po siyang kapatid. Lalaki at babae, at bigit na po dyan, sino po? Si Martha at si Lazarus. Okay? Then took Mary, ang sabi po dyan, verse 2, 12 verse 2, there they made him a supper and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. O, nakaupo si Lazarus, pagkatapos gisingin ng Panginoon, galing siya sa sakit, namatay, pero sabi ng Panginoon, nabubuhay lang siya. Pero sa Panginoon, ang isang taong namatay, mga kapatid, ang tingin ng Panginoon sa isang Kristiyano na namatay ay natutulog lang. Tandaan niyo po, ang taong nakakilala sa Panginoon, huwag katulad ng isang iyak ng isang tao na walang pananampalataya kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang taong mamamatay na may Kristo sa kanyang puso, ang tingin ng Diyos, natutulog lang. Now, ano pong sabi dito? There they made him a supper. Of verse 3, then took Mary a pound of ointment. So, binanggit na kung sino yung babae. The Mary, or Mary. Kasi may 4 na Mary pong binabanggit dito. Mary Magdalene. Alright, meron pang Mary, Mother of Jesus. Okay, hindi Mother of God. Magkaiba po yun. Meron tayong nakikita, Mary, Mother of God. Wala pong ina ang Diyos. Si Jesus ang meron. Mary, Mother of Jesus, meron po. Sino po? Si Mary yan eh. Now, meron tong ito. Ito pa tong isang Mary na binabanggit. May 4 na Mary po yan eh. Mary of Bethany. Now, ang sabi po dito, a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus. So mga kapatid, makita natin yung kanyang identity. Meron siyang mga kapatid. Hindi po siya nag-isa. At ang sabi ng Luke chapter 7, verse 36, itong si Mary na ito, ang pagkakaroon ng kanyang description, behold a woman, Luke chapter 7, verse 37, a woman in the city which was a sinner. So itong si Mary na nagbasag ng pabango, na may mga kapatid, ang sabi ng Biblia, was a sinner. Makasalanan din. Katulad mo, katulad ko, walang pinagkaiba, sa biyaya lang ng Panginoon kung bakit niya nagawang
ibigay ang para sa Diyos. Mga kapatid, kahit makasalanan ka, dahil tinanggap mo si Kristo, makakasumpong ka ng biyaya para magawa mo ang mga bagay na paglilingkod sa Kanya. Ang sabi po dyan, behold, a woman in that city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat at the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. So, hindi lamang siya merong mga kapatid, siya rin po ay isang makasalanan, at itong babaeng ito na binabanggit po natin, doon po sa John chapter 11, ang babaeng po ito, ang kanyang pong identity ay punong-puno din. Mga kapatid, mga kaibigan, nakikinig po ba kayo? Was full of trouble. Marami din po siyang problema. Bakit? Sapagkat nung oras na ito, bago dumating ito, na punasan niya yung kanyang buhok ng paa ni Kristo ng pabango. Mga kapatid, bago siya lumuha, bago siya umiyak, nakita niya yung kanyang kalagayan na marami siyang problema. Ano po yung kanyang problema? Yung kanyang kapatid, na kinukwento ko kanina, ay merong karamdaman sa ikamamatay. Ibig sabihin, walang magawa si Mary, walang magawa si Martha, walang magawa ang mga Hudyo, mga kapatid, para gumaling ang kanilang kapatid na si Lazarus. At ang sabi po rito, that Mary was troubled during the sickness of Lazarus, and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brothers. Bakit? Mga kapatid, ang hirap talaga sa totoo lang na kapag ka meron kang mahal sa buhay na wala kang magawa. Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Yung bang sa panahon na wala kang magawa dahil wala kang makain? Nalilipas na naman ang buong isang araw, yung kahit 1 kilo lang ng bigas, wala kang pambili. Mga kapatid, mabigat yan sa isang magulang. Mabigat yan sa isang anak na nakikita mo na kumakalam ang kanyang sikmura, walang pagkain. At ang sabi dito, and many of the Jews came to Martha, kasama itong babaeng pinag-aaralan natin, to comfort them. Mga kapatid, hindi lang kumakalam ang sikmura, makikita mo ang mahal mo sa buhay na mamamatay. I can relate. Wala rin ako magawa nung ang nanay ko'y nasa ospital. 3 beses na siya na-stroke. Kahit anong gawin na namin mag-pump ng oxygen, mga kapatid. Ay, mambira, sa hirap ng buhay, mga kapatid. Hindi, nang napuntahan namin Amang Rodriguez pa noon, walang available na machine para yun ang gumaganon. Hindi, ikaw magmamano-mano ka, mga kapatid. Makikita mo ang mahal mo sa buhay, wala kang magagawa, kundi Panginoon, tulungan mo kami. Ang hirap, mga kapatid, alam mong walang kang magawa, wala kang pera, walang dadamay sa'yo, mga kapatid, sa oras na meron kang problema. And this Mary was troubled. At kanyang ang identity, mga kapatid, may mga kapatid siya, isa siyang makasalanan, pero salamat sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, mahal ng Diyos ang pamilyang ito. Then said Martha unto Jesus, Lord, kasi mga kapatid, nung dumating ang Panginoong Hesus, wala na. Talagang patay na. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, natutulog lang. Sabi ng mga disciples, Panginoon, kung natutulog lang, di gisingin natin. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi, patay na siya. Bakit hindi dumating ang Panginoon sa oras na yon para gisingin, para pagalingin? Sapagkat merong gustong ipakita ang Diyos na kahit ang kamatayan ay kayang makonquer ng Panginoon. Now, mga kapatid, anong sinasabi natin dito? Then the Jews, verse 31, which were with her in the house, comforted her when they saw Mary. Alright, kinomfort ng mga Hudyo, pati si Martha, at nung mabalitaan na ni Mary na ang Panginoon ay parating na, sinalubong ni Mary ang Panginoong Hesukristo. Then she rose up hastily and went out, followed her, saying, she goeth unto the grave to weep there. Sabi ng mga tayo, hindi, pupunta yan dun sa libingan kasi para umiyak. Mga kapatid, alam niyo si Lazarus ay 4 na araw ng patay nung mga oras na ito. Kung 4 na araw na itong patay at walang gamot na nakalagay sa kanyang katawan, ang sabi ng mga taong mga Hudyo, wala na, patay ni. Masangsang na, maano na yan, nabubulok na yan. Pero ang sabi ni Mary, verse 32 ng John chapter 11, Mary was come where Jesus was. Pintahan ni Mary ang Panginoon and saw him. She fell down at his feet, saying unto him, Lord,
If thou hast been him, my brother has not died. So nandun yung grief, andun yung troubled, andun yung problema ng babaeng ito. Pero makikita natin, mga kapatid, ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa magkakapatid na ito. Ang sabi ng John chapter 11 verse 5, Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Ano pong sinasabi natin dito? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatangi ng sino man. Binabasa po natin ang kanyang mga salita, binabasa natin ang kanyang aklat, na sa panahon natin ay gustong sabihin ng Diyos sa iyo, sa inyong tahanan, kaya natin binabasa na kahit sa panahon natin, bakit kitang-kita natin na may pagmamahal ang Diyos sa mga pamilya. Gustong sabihin ng Diyos, mahal ng Diyos ang pamilya mo. Walang ibang magkikir, walang ibang magmamalasakit sa pamilya mo, kundi ang Panginoon. Salamat sa Panginoon, tinuturuan tayo ng kanyang salita. Sinasabi sa atin na walang pwedeng ibang magmahal sa atin, kundi ang Diyos. Kahit na makasalanan si Mary, si Martha, mamamatay si Lazarus, at patay na si Lazarus, ang sabi ng Panginoon, iniibig nga ni Jesus si Martha at kanyang kapatid na babae at si Lazarus. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos. Alam niyo bang naisulat sa John chapter 11, ang pinakamaikling verse, and Jesus wept. At tumangis ang Panginoon. Bakit? Sapagkat nakakita ba siya ng patay? Sapagkat walang magawa ang Diyos, mga kapatid, gustong sabihin ng Panginoon, mahal ko kasi itong pamilyang ito. Mahal kayo ng Panginoon. Kaya sa tuwing ang Diyos ay nakakakita ng pamilyang wasak, relasyon na sira, walang pag-ibig, mga kapatid, naluluha ang Diyos sapagkat gustong ipadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa inyo. Gustong ipakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Iniibig nga ni Jesus si Martha at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? Pinuntahan niya. Kinukwento ko na lang sa inyo pero balikan nyo. Sa John chapter 11, mga kapatid, binuhay niya si Lazarus. Yan nyo, dalawang salita lang ang sinabi niya. Lazarus! Lazarus! Come forth, mga kapatid. Nabuhay yung mga patay. Nabuhay sila. Kaya dun sa binasa natin, mga kapatid, kasama na ni Kristo si Lazarus. Doon sa kainan. Na kung saan si Mary ay hindi nagdalawang isip na ibigay ang pinakamahal na pabango na ang katumbas ay 1 taong sweldo. Sa 1 taong sweldo, sa minimum na 600 today. Tama ba? O 645, may increase. pero sa silangan mo, ang di yata totoo ang 645. Tama ba? Parang may nabalitaan pa ako, 200 a day. Yung magbabantay ka lang. Magkano? Yung namamasukan sa inyo. Huwag kayo mahiya. O wag na. Baka dagdagan pa ni pastor. Magkano? Kinuwenta ko na 600 sa 24 days sa isang buwan. 14,400. Isang buwan lang. Multiply mo sa, mami, natutulala ka. 14,400. Multiply natin sa 12 buwan. Ilan? Okay, may naglabas ng calculator. Ilan? Yun ang halaga ng ibinigay ng babaeng ito sa Panginoon. Mga kapatid, nung ibigay ito, makikita rin natin ang ignorance of the men, the disciple. Nakita natin yung identity of the woman, that is Mary, at makikita natin yung ignorance of the disciples, of the men. Anong pagiging ignorance nila, Panginoon? Mga kapatid, makita natin na sinabi rito, nung ginawa ito ni Mary, may nakakita, pero may mga nainggit. Yung mga nainggit, wala rin silang magawa eh. Kasi nagawa ng isang babae
bukal sa kanyang kalooban, wala siyang pakialam, basta magawa niya lang sa Panginoon dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Now, ano po ito? Sa Matthew 26 verse 8, datapot nang makita ito ng mga alagad, mga kapatid, mga disipulo ng Panginoon, ay nangagalit sila na nagsasabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito? Tama nga naman. Ngayon, kung yung pabango, ini-spray mo lang dyan sa tabi-tabi mo. ang purpose naman talaga ng pabango, sa katawan mo. Hindi para sa gamit mo, okay? Hindi para sa kapitbahay mo, hindi sa paligid mo. Purpose niya, para i-spray yan yung katawan mo. Kasi ang katawan natin, mga kapatid, pag hindi naligo yan, maantot yan. Yung bang mga katawan na nabubuhay na lang sa wisik-wisik? Ano? Meron bang taong ganyan na hindi naliligo ng isang araw? Oh, may kilala akong ganyan, mga kapatid. No? Dinadaan na lang sa mumog. Tsaka sa Diyo. Mga kapatid, pag nagsama yung pabango na yan at tsaka yung pawis mo, maantot yan, mga kapatid. Maasim pa yan sa suka. Meron mga yung napunta rito na bagong ligo kayo. Amuyin yung katabi nyo. Meron ba? Naku, pastor, ano ba naman yan? Pati ba naman yung mga kapatid, lahat ng salita ng Diyos ay mapapakinabangan. Hindi lang puro spiritual. Minsan kaya nagtuturo din ako ng personal hygiene natin eh. Bago kayo humarap sa tao, tumingin muna kayo sa salamin. Ano ba makikita ko sa mukha ko? Baka may pangit Baka may mga madudumi na dapat palitan, okay? Punasan, okay? Yung mga babae natin, magpupunas din kayo. Baka mamaya nagmamantika na rin kayo, okay? Ang mga lalaki, normal na makintabang mukha kasi oily, okay? Pero pinipilit din namin magpupunas, okay? Punas. Ngayon, kayo mga kapwa babae, magpansinan din kayo. Oy, alam mo, yung ano mo, nakakalimutan mo maglagay ng lipstick. Yung ibabaw lang, yung ilalim, wala. Ano? Yung pulbos mo, sumobra. Ang puti, ang itim ng ang itim. Dapat pantay mo. Yung mga ganun, magsabi-sabihan din kayo. Ha? Yung kilay mo, o kamamadali mo, dito diretso, dito arko. Kilay is life. Dati buhok lang no? Ang bili lang ng mga lalaki. Pag uwi ko, kahit man lang yung buhok, ayusin mo. Hindi baling magulo ang bahay. Wag lang ang misis. Nakikita nyo pa ba mga kapatid, bakit ba ako napunta doon? Yung pabango pala sinasabi ko, nasa pangkatawan, okay? Now, ang sinasabi natin dito, yung pagiging ignorante ng mga taong naka-witness ng ginawa ng Diyos sa pamilyang ito. Marapat dapat lang na dapat gawin, pero ang ginawa ng mga disciples, pinagbawalan. Para saan ang pag-aaksayang ito? Hindi ba nila na-witness ang ginawa ni Kristo sa pamilya ni Mary, ni Martha, kung papaanong binuhay si Lazarus? Hindi ba nila nakita ang pagmamahal ng Diyos? Hindi ba nila nakita yung pag-iyak ng Panginoon? Mga kapatid, ang pagiging ignorante ay hindi excuse para sabihin natin, hindi ko alam Kung hindi mo alam, magtanong ka para hindi ka maging, alam niyo na. Hindi po pwede, mga kapatid, okay lang kung talagang sa oras na yon ay, mga kapatid, kinakailangan makilam ka, magtanong tayo. Sapagkat ayaw nating maging ignorante, lalo pagdating sa salita ng Diyos. Where there are multitudes of Lord, there are city. Pag marami kang payo, marami kang tanong, hindi magay ang buhay mo sa panim. Okay, sa tanong ng tanong. Okay. Pero wala yung puro tanong na meron ng, alam mo naman yung sagot, tanong ka pa ng tanong. May mga tanong nag-iinit lang. Namimiyoso po na lang. Tinignan kayo mo sagot o hindi. Now mga kapatid, the ignorance of the disciple, hindi ba yung witness doon sa mga ginawa ng Panginoong Hesukristo? Hindi ba nila nakita doon sa John chapter 11, his disciples say unto him, Master, the Jews late to sought to stone thee. Sila na mismo ang nagsasabi, Panginoon, pag dumiretso pa tayo, babatuhin ka na ng mga tao doon. Ang sabi ng Panginoon, sige, hindi na tayo pupunta. And then, sabi ng verse 11, this thing said he, and after that, he said unto them, our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Gigisingin ko lang siya saglit. Sige, punta na tayo doon.
So yung mga disciples din ang nagpapaalala sa Panginoong Hesukristo. At meron ng binanggit sa verse 16 kung sino yung disciple na ito. Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, let us also go that we may die with him. Biro nyo, yung gagawin ng Diyos, para gisingin si Lazarus, biniro pa ni Thomas, tara, mamatay din tayo. Parang sinasabi, tara, mamatay din tayo para gisingin din tayo. Mga kapatid, andito mismo ang mga disciple, andito mismo yung nakikinig sa kanya, pero nung gawin ng babae ang para sa Panginoon, para silang mga ignorante na dapat hindi ginawa ng babae. Mga kapatid, may ganun bang senaryo sa buhay natin? Na kung ginagawa yon ng isang kapatid sa Panginoon, magtatanong tayo, kung siya mismo ay naka-witness ng magandang kalooban ng Panginoon, pinagpala siya, inayos ng Diyos ang kanyang pamilya, ngayon naglilingkod siya, is there a question na dapat natin tanungin ng isang mananampalataya, bakit niya na ginagawa yan sa Diyos? Mga kapatid, we cannot question. Kung yan ay gagawin niya para sa Panginoon, dahil nakasumpong siya ng pag-ibig ng Diyos, so be it, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Alam nyo, minsan ang buhay ng isang tao nabubuhay na lang sa inggit. Nabubuhay na lang sa pagiging ignorante. Gayong dapat meron siyang ayusin, unahin sa buhay niya para siya naman ang pagpalain ng Panginoon. Now mga kapatid, hindi ba nila alam? Hindi ba alam ng mga disipulong ito na may ginawa ang Diyos? So the ignorance of the disciples. Number 3. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Number 3. The intention of Mary. The intention of Mary. Andiyan pala, nasusulat ano? The intention of Mary. Ano po ang intention niya? Sa Matthew chapter 26, sa binasa po natin, ano po ito? Walang iba kundi paglingkuran niya ang Diyos. To worship Him. To serve Him. To give everything for our Lord Jesus Christ. Para ibigay niya lahat. Paano niyang ibinigay ang lahat mga kapatid? Sa Matthew 26 verse 7 ay lumapit sa kaniya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga at binuhos sa kanyang ulo samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Mga kapatid, ang tindi ng babaeng ito. Isang buwang sweldo, nakwenta nyo na po ba? Kung ilan yung 14,000 sa 12? Sa 10 months, lumalabas ng 144,000 eh. Tama ba? 140,000 yung bango. Yung bang ma-sprayan ka, di ba? Nag-i-spray ka lang ng alcohol, may napapatingin eh. Di ba? Bango ng alcohol. Paano pa kaya ang pabango? Alam nyo, yung mga pabango na yan, minsan naamoy ko lang pagka may nakita kang artiste eh. Ang sarap yakapin eh, no? Kahit lalaki, pag naamoy mo, talagang yayakapin mo. Diba? Mga PBA player, ganun din. Pagka naglalaro yan, meron talaga silang pabango na nilalagay, yung malangis, oil. Para pag pinawisan, hindi ganun. Now, what is the intention of Mary? Ibinuhos sa kanyang ulo samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Doon sa nakaupo sa pagkain, mga kapatid, katabi na doon yung kanyang kapatid na nabuhay. Ibig sabihin, itong si Mary na ating pinag-uusapan sa John chapter 12 verse 3, si Maria nga'y kumuha ng isang libra ng ungwentong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahiran ang mga paa ni Jesus. Kanina may binanggit sa ulo eh. Ibig sabihin mga kapatid, mula ulo hanggang paa ni Kristo, itong pabango na to, mga kapatid, hindi ko alam kung gaano karami to. Pero according sa aking pag-aaral, mga kapatid, ay 1 litro. Mula ulo hanggang paa. Kung ano man yung dulas, yung amoy niyan, ay hindi niya hinayaan na hanggang ulo lang. Hinayaan ng Diyos o ni Mary na ito na umagos ang pabango hanggang kanyang talampakan. Mga kapatid, ibang klaseng paglilingkod ang ginawa. Pwede naman niya ibuhos na lang. Panginoon, ito na sa iyo. Sa kanya yun. Pwede, hindi. Mga kapatid, ang ginawa pa niya rito, at kinuskos ang kanyang paa ng kanyang mga buhok. Ano po yung buhok ninyo? Mahaba pa? Malinis ba?
Tingnan niyo yung buhok niyo. Makulot, kulot ba? Kulot. Bagong shampoo. Mga kapatid, whether kung ano man yan, ang sabi ng Biblia, pero sa kustumbre ng mga Hudyo, ang mga buhok ng babae ay mahaba. At ang sabi ng Biblia, kinuskus ng kanyang buhok. Ang buhok po sa babae ay kanyang karangalan. Covering kung tawagin. Mahalaga ang buhok sa babae. Kaya kung may buhok ka na mahaba, purihin mo ang Panginoon. Ang buhok ay pantakip sa kanyang pagkatao, ibig sabihin. Kaya kapag nakakita ka ng babaeng kalbo, nahuhubaran siya. Malibang may sakit, wag natin question kasi may sakit. Pero mostly talaga, ang buhok ay for covering. Glory for her kung meron siyang mahabang buhok. Kaya mahalaga sa buhok ng isang babae na inaalagaan. Pastor, yung natural, mas maganda pag natural. Pero pagka parang nag-iiba na kulay ng buhok mo, pwede mo naman paitiman, pero wag naman yung pagpasok mong ganyan, ikaw yung nangingibabaw. Ay, may imported tayo dito. Welcome. Wag naman ganon. Okay? May nakikita ko, iba't ibang klase. May nakita pa ako kulay blue na buhok. Okay? Now, dito sa ating binasa, kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng unggwento. Mga kapatid, ibig sabihin, wala siyang pakialam basta magawa niya lang ang para sa Diyos na nagmahal sa kanila. Magawa niya lang at maibigay lang niya sa Panginoon. Sapagkat nakita niya kung paanong binuhay sa mga patay ang kanyang kapatid. Kung paano merong nagmalasakit na Kristo sa kaniyang tahanan. Kaya wala siyang pakialam kahit ibigay pa niya ang kanyang buhay. At ang sabi dito, at nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan at tumatangis mga kapatid. Anong ibig sabihin? Talagang marubdob yung kanyang kalooban na gawin ito para sa Panginoon. Mga kapatid, ang kanyang pagsamba, ang kanyang paglilingkod sa Panginoon ay hindi palaro-laro. Hindi lang niya basta binitawan niyan, Panginoon, bumili ako nito para sa iyo, bahala ka na dyan. Mga kapatid, nag-demonstrate siya ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, karamihan sa ginagawa natin parang, Panginoon, ito na sa iyo. Wala talaga tayong gagawing, kumbaga sa pinapakilos lang ang sige, bahala ka na ito, pera. Mga kapatid, hindi ganun ang taong ito. Talagang personal niyang ginawa sa Diyos. Yung tagang hindi iaasa, yung kanyang paglilingkod sa ibang tao, ang siya mismo, talagang gagawin niya, ilalahad niya ng mabuti yung kanyang buhay sa Panginoon. At ang sabi rito, tumatangi siya, umiiyak siya, at pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinuskos ng buhok ng kanyang ulo, at hinahagkan ang kanyang mga paa at pinapahiran ng unggwento. Mga kapatid, sobra ang pagmamahal ng babaeng ito. Talagang ang sinasabi dito, talagang umiiyak siya, tumatangi siya sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, baka hindi pa natin ito ako hindi ko pa ito nagagawa eh. Nahihiya lang ako sa Panginoon dahil minsan sa kabila ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, napapalitan pa natin ng paggawa ng mali. Kailan natin kayang i-manifest ito mga kapatid? Tuwing Sunday lang. From Monday to Saturday, hindi natin na magagawa ito. Kaya sa pagpunta natin sa simbahan, wala tayong alabaster na dala-dala na 140,000 ang dala natin sa Panginoon. Wala tayong ganun mga kapatid. Pero ang makita lang ng Diyos sa atin ay tumatangis tayo at talagang ibinibigay natin ng buo ang buhay natin sa Panginoon. Sana yun ang makita sa atin. Mga kapatid, pag nakita ng Diyos yan, hindi liko ang Diyos para pagpalain tayo. Bilhin ninyo, 1 taong sweldo, pinahiran mula ulo hanggang paa, ginamit ang buhok, handang madumihan, handang pumunta ang kanyang buhok sa lupa. Ang paa nun mga kapatid, madudumi. Alam niyo ba yun? Kasi wala, stepin lang eh. Tapos wala naman simento pa, hindi pa espalto. Pero wala siyang pakialam kung gagawin niya para sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia, may kasama pang pagtangis. Kailan kaya tayo tumangis sa Panginoon sa paglilingkod natin, ano?
Yung bang naranasan mo kasi sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa iyo, talagang napapaiyak ka. Hindi yun napapaiyak ka sa dami ng problema. Panginoon, wala na naman kami kakainin. Yung bang paglapit mo sa Panginoon, pag-iyak dahil kakulangan. Ito, lumalapit sa sobrang pasasalamat niya sa Diyos. Mga kapatid, nakukuha niyo ibang pagkakaiba ng pagtangis. Tumatangis ka dahil sa sobrang pasasalamat mo sa Panginoon. Ginawa ng Diyos na i-bless ka, maubos ang tinda mo, biles ka, pinulumot ka, binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng lakas, pag uwi mo, malalakas ang mga anak mo, nakakapasok ang mga anak mo, paggising mo, buo ang pamilya mo, mga kapatid, pagka ikay ba'y nagising sa umaga, umiiyak pa yung mata mo, ang puso mo, nagpapasalamat, at pagdating ng Sunday, sasabi mo, Panginoon, maraming salamat, sana ulitin niyo po uli bukas. Nagagawa ba natin yan? Mga kapatid, ang sabi rito, talagang may pagtangis, at siya'y lumuluha sa Panginoon na wala siyang pakialam kahit madumihan yung kanyang buhok. Pambira, mga buhok pa man din natin, pag ginanong ka sa likod, gagalit ka. Sino mabunot sa akin? No? Diba? May mga babae talaga, minsan may talagang sensitibo sa buhok. Eh. Yung bang pagka naramdamang naipit, diba? Ganon. Meron bang bumati sa inyo, binati kayo sa pamagitan ng paghila sa buhok? Diba? Pagka nagagalit, eh, diba? Anong unang ginagawa ng mga babae pag nagagalit? Sabunot. Sige, sabunutan. Meron akong nakita eh. Sabi niya, sana ma-aksyonan ito. Di ba? Parang dito yata sa Marikina yun. Sana makita ito ng barangay. Pambira, merong pinagtaisahang babae, sinabunutan. Nagkahiwalay, mga kapatid. Nahiwalay naman, pero yung babae nanalo. May isang dampot siyang buhok. Saan kanya nakuha niya yun? Mga kapatid, ang buhok ng babae, buti na lang mga babae, sample natin ngayon, kasi mga lalaki, alam nyo na, dati ang punas namin dito lang eh. Minsan lumalawak na eh. Ano? Hanggang likod na, ang punas hanggang likod na eh. Ano? Nakita ko tuloy si Tatay Alexander, pinakamatipid si Tatay Alexander, ano? Walang pagwapo-gwapo yan. Eh? Pagkaligo, punas agad. Ano? Wala nang hawi-hawi. Kailangan pang hawi-hawiin eh. Kasi may tatakpan ka na mga kapatid, makikita nyo na luwalhati. Hintayin nyo pagdating ng araw. Ngayon ano ko pa, natanggap ko pa. Now, mga kapatid, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Makikita po natin that the intention of Mary, hindi para magyabang sa mga disciples. Hindi para magyabang. Kadalasan sa pagpunta sa simbahan, magyayabang, maganda suot ko, malaki ang magiging offering ko sa Panginoon, maganda barong ko, maganda damit ko, bago sapatos ko. Kadalasan ganun eh. Some of the churches, nawawag mabago, na ang pag-uusapan natin sa church ay ano ba yung brand ng damit mo? Kundi ang pag-uusapan natin ay ang biyaya ng Panginoon sa atin. The intention of Mary is not to boast about the price of the ointment, the alabaster, kundi kung paano niya mapaglilingkuran ang Panginoon. I will end my message here. Ang last ko dito ay the intercession. I will give more emphasis this on Sunday, sapagkat ang intercession dito has something to do with namagitan ang Diyos mula sa mga disciples at kay Mary. The intercession of the Master. That will be the last message on Sunday. Pero, the message na gusto kong sabihin sa inyo, gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Anong meron ka na pwede mong sabihin, Panginoon, maraming salamat. Nakapaglingkod ako sa iyo. Hindi ka umiiyak dahil sa sobra dami. Mga kapatid, given na yan, marami tayong problema. Given na yan, marami kang pagsubok, maraming kakulangan. Pero minsan, dapat makita naman ng Diyos pagpunta mo. Kaya ka nagpunta sa church ay para paglingkuran ng Diyos. Hindi sa anumang bagay, kundi para ang Diyos ay makita mo. How I wish na lahat kayo na magpunta dito sa church, ang Diyos ang una niyong nakatagpo. Not anyone else. How I wish na bago kayo pumunta, ang gusto niyong mangyari ay muli kayong kausapin ng Panginoon. Muling magpadama ang Diyos sa inyo. Ako bilang lingkod po ninyo, bilang pastor, hindi yung outline ang makita ninyo. Hindi yung programa, kundi ang Diyos mismo ang makita nyo.
Ang gusto ng Panginoon ay sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Na kahit wala tayong mga inanyuan at tinuruan tayo na sumamba sa espiritu at katotohanan, wala na tayo mga kapatid, pinalaya na tayo ng Diyos sa mga naging kaugalian natin. Ngayon ay sumasamba na tayo sa espiritu at katotohanan. The alabaster, ang ungwento. Wala ka nito. Wala rin ako nito. Pero anong meron ka na pwede mong ipaglingkod sa Panginoon? Na kapag binigay mo, talagang maaalala mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Dakilang Diyos na mabiyaya sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po dahil minsan pa kami po ay nakasumpong ng biyaya sa inyong mga salita. Hilingan ko po na ang bawat isa ay tumayo. Tayo po ay magbubulay-bulay sa mga narinig po nating mensahe. Ako'y lumalapit sa Panginoon bilang isang ministro, bilang isang pastor. Ako mismo ay na-rebuke dahil sa babaeng ito. Wala pa ako sa ganitong klase ng paglilingkod. Nalalapit ako sa Diyos hindi dahil may kailangan ako. Hindi ako lalapit kasi ang dami kong problema. But this time, lalapit ako sa Panginoon para magpasalamat dahil napakabuti niya sa akin. Pwedeng pinitik na tayo ng Diyos, pwedeng tinapos na tayo ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang kabutihan sa atin, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating kalusugan, doon pa lang magpapasalamat na at mapapaiyak ka. Dahil marami kang mawiwitnessan, wala na. Natapos na. Hindi man lang naiahon ng pamilya, hindi man lang nakaranas ng kaginawaan. Pero sa Panginoon, mga kapatid, katulad nito, si Mary, nakita niya yung kanyang kapatid buhay, katabi ni Kristo, kasama sa hapagkainan, kaya hindi siya nahihiya para ipagkaloob sa Panginoon. You can come sa harapan ng Panginoon, sa kanyang altar. Sabi mo, Panginoon, I come. Huwag maging matigas ang puso ko. Huwag maging manhid ang puso ko. Kung malamig o malamig, kung mainit o mainit, ayaw ng Diyos na maligamgam. Gusto ng Diyos makita kung talaga bang malamig ka. At kung malamig ka, makita ng Diyos na handa kang magpabasag ng puso para sa Kanya. You can come, sabi mo, Panginoon, baka magkaya ako ng pagpuntahan ng intensyon. Like the one, Mary of Bethany, nagpunta siya sa Panginoon. Talagang ibinigay niya ang lahat-lahat. You can come, sabi mo, Panginoon, lumalapit ako. Wala pa akong ganung halaga, wala pa akong ganung kalaki, pero unti-unti ay ipagkaloob ko para sa iyo. Matutuhan kong mahalin kayo. Bitbitin ko ang pamilya ko. Sama-sama kami maglingkod sa inyo. Hindi lamang maipresent ang aming tithes and offering, mailagay lang dito sa basket and then that's it. Hindi po. Makita nyo nagde-demonstrate, may gesture ang aming paglingkod sa inyo. Mayroon kaming sakripisyo, mayroon kaming gagawing pag-aakay ng kaluluwa, may gagawin kaming pag-awit para sa iyo, makapagturo kami, makapagbigay kami ng mga polyeto, makapag-ministeryo kami sa inyo, Panginoon. Kung hindi man, maayos muna yung aming sarili, maayos muna yung relasyon, maayos muna ang bakuran before sacrifice. Obedience is better than sacrifice, mga kapatid. Sundin mo muna ang Panginoon. Ayusin mo muna. Madali na sa Diyos gawin ang lahat. Gawin mo muna yung unang hakbang para sa Panginoon. Panginoon, lumalapit kami bilang isang iglesia, bilang inyong likod. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa aming paglapit, katulad ng babaeng ito, na ibigay ang lahat para sa iyo. Ma-rebuke kami, Panginoon, sa aming nabasa. Hindi lamang para dahil may mabasa kami, may maging kwento, kung hindi talagang naisulat ito at naipapangaral upang maging kasaysayan sa harapan namin. Maging lesson sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon.
ang inyong mga anak na nagsilapit. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Hindi ko po alam, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat isa. Pero kayo na po ang siyang pumatakbo sa amin. Hangad namin dakilan, Diyos, ang malalim na pagsamba. Papakumbaba po kami. Wala po kami kung wala po kayo. I-bless po ninyo ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. The people say, Amen. Tayo po ay tutungo na sa ating pong pangalawang programa, ating pong pagkakaloob. Awitin po natin ang Turn Your Eyes upon Jesus. Sige po. Pwede na po kayong kung nakaready po ay Turn Your Eyes upon Jesus. Oh, soul, are you weary and torn? But in the darkness, see, there's a light for all who have the sea. In life for all that turn your eyes upon Jesus. Look on His wonderful face, and the things of earth will change in the light of His glory and grace. Over us he no more had been near, for more than conquerors turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will change in the light of His glory and grace. His word shall not fail in my days. Oh, to
fill my spirit in the light of His glory and grace. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos na mabiyaya sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay nakaawit, nakapanalangin, at minsan pa kami ay nakapagkaloob. Dalangin ko, dakilang Diyos, na ibalik niyo po ito ng doble higit sa inyong mga na nagkakaroon po ng pagmamahal sa pagbibigay. I-promote ang kanila pong mga trabaho, kanila pong mga pinagkakakitaan. Dalangin ko, Panginoon, maging ang mga estudyante ay patuloy pang mag-aral ng mga mahusay at patuloy nilang maipagkalooban para sa inyo. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat hindi lamang po namin sinasabing mahal namin kayo, kundi meron po itong pagpapatotoo sa pamamagitan po ng mga ikapo at mga salapi na ito. Salamat po, ingatan niyo po ang bawat isa. Ito po'y aming hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Sa ilang anunsyo lamang po, nawa ay again, maraming salamat po sa mga kasama natin. Ang Preacher Lester, ang Ma'am Sheila ay hindi po natin nakasama sapagkat patuloy ang kanila pong medication, pagpapagaling. Salamat din sa ating pong mga pinsan dyan po sa Isabela, ang aking pong ate Helen, maging aking ate Edna na sa Cambodia. Ingatan sila ng Panginoon at ipag-pray po natin sapagkat kumakalat po yung mga death threat, scam, death threat. Tatakutin ka para makapagbigay ka. Huwag po kayong matakot pagdating po sa ganon. Katakutan niyo yung sandali lang yung mga nakaharap sa inyo. No? Yung mga text na yan, huwag niyong anihin, ano? Pero katakutan niyo yung talaga magbubulid ng ating kaluluwa at espiritu sa impyerno. Yun ang katakutan po natin. Now, mga kapatid, pagka may mga ganyan, screenshot ninyo, tapos dalhin nyo sa barangay, sabihin nyo, ipablatter nyo kagad yung number na ito, ganto ganyan, and then para ng ganon, nakasubaybay po ang ating barangay sa mga ganyan. Tandaan niyo, ang inyong pastor po ay hindi po magte-text at baka madali yung aming account dahil si Ma'am Joyce dali na po ng ganyan na nanghihingi ng pera gamit yung kanyang pangalan, and then dahil kakilala naman, padala ka agad. Mag-ingat po tayo sa ganon. Paano ginagawa po ninyo kapag nagsasabing kailangan ko ng pera, ganyan-ganyan? Paano ginagawa nyo? Tawagan ninyo kaagad. Pastor, text nyo po ba ito? Nangihiram kayo ng kalahating milyon? Ayan. Bakit? Kasi para malaman ninyo kung siya nga yung kausap nyo. Ang tanong, alam nyo ba boses ng mga nung pastor ninyo? Alam nyo ba boses ng mga miyembro natin? Alam nyo? Mami, Lynn, pag tumawag ako, makikilala nyo ako? Video call na lang, video call. Video call na lang, para sigurado. Hindi, dapat kilala nyo yung boses. Ako, kilala ko mga punto ng boses ninyo eh. Kilala ko mga punto nyo, mga boses ninyo. Kung kayo Bisaya, okay, kayo Ilocano, automatic na yun. Ano na, mami? Pag nagbabago, hindi, talagang iba yung pakikipag-usap eh. Iba talaga, mararamdaman mo kagad, makikita mo kagad kung nangi-scam lang. Okay? So pag may gumamit ng account ko at ako yan, sasabihin ko sa inyo, hindi po ako yan sapagkat ako po ay hindi ko rin itinetext ang perang kailangan ko. That's number 1. Bre, kailangan ko ng 500, baka meron. Hindi po. Minsan sinasabi ko personal. Personal ako nagsasalita, hindi sa text. Kasi mga mga formal talk na dapat, okay? Now, so ganyan po yung nangyari sa aking pinsan sa Isabela. Tapos kung dumalaw ay nakatanggap ako ng message na kailangan natin sila ipag-pray. Okay? Ang aking po mga pinsan sa Isabela, Paras family, aming ima, Ate Edna, Ate Helen, kay Ate Marites, okay, Kuya Joey, Kuya Onyok, okay? At yan po yung ating dinadalaw po sa Isabela. And then, sino pa ba mga kasama natin dito? Daniel Bustamante, opo, Pastor Lord Michel Digan, danas din po namin yun. Okay, amen. Then si Marvin Carpio, salamat sa inyong lahat. Si Jezreel, Felix Nonan. Okay, maraming salamat po sa inyo. At God bless you.